Hey guys, good morning. Mamaya pang gabi ako. Nagawa muna tayo ng video about dito sa kung paano mag-apply dito sa Slovakia. Dati pala guys, 2020 po, 2024 kami umalis sa Pinas. Dapat nung pang February 2024. Na-delay kami na-delay. Halos ang delay namin, nasa 7 buwan. Yun, nakaalis kami ng September 15, 2024. Nagwo-work pa nga ako nun sa Pinas eh. Na-regular pa nga ako dun sa Pinas sa Technopark sa IMI. Tapos nung may plane ticket na kami, yun, hindi na ako nakaresign, umawol na lang ako. Nagtrabaho kami sa Hungary guys. Noon dati sa Hungary. Naabutan ko pa yung 3 anak ay pay tax. Tapos nung 2025 biglang nagbago na, wala na yung libre lahat. Lahat na may anak wala, may tax. Pero laki-laki ng tax pero walang tax refund kami makukuha. Ang liit ng sinasahod namin sa Hungary. Tapos ang bigat-bigat pa ng trabaho. So, ayun, nakatagal ako naman doon halos isang taon mahigit. Dapat ang tapos din namin ng contract doon ay February kasi February kami na hire day. Sinunod yun na sa Pinas. Hindi kami pinayagan. May apply ako dito sa Slovakia. Yung for processing na kami. Nag-TRC na rin kami dito. Yun. Tapos, nung after ng New Year, yun. Umalis na ako dun sa accommodation namin. Umalis kami sa Hungary. For process na yung papel namin dito sa Slovakia. Kapag apply na kami ng TRC. Yun. Kaya nung dumating kami dito, legal na kami dito. May mga papel na kami. Yung iba naman kasi tumatalon. Wala yun mga papel sa tinalunan nila. Kaya ako naman hindi tatalon ng walang papel sa tatalunan ko. Hanggang at least malaki ang sahod. Doon na sahod lang kami ng 600 euro sa Hungary. Dito nasahod ako ng 1,000, 1,100, linis na. 1,200. Depende sa iyo kung masipag kang mag-overtime. Saka mas madali lang naman yung ginagawa sa company namin. Ang company ko pala ay Minibia Access Solution. May Minibia Mitsumi din dito, sister company. Magkatabi lang sila. Diba may Minibia Philippines din? Sa Cebu, sa Tarlac at saka sa Batangas sa PIP. Ganito ang TRC dito. Ayan. Tapos, may din kami. Card. Sa bus ito. Para tipid ka. Kasi commute kami pagpapasok. Pero malapit lang. Tap lang kami ng tap. Bali 30 euro 1 month. Only ride na yun. Kahit saan ka pumunta dito sa buong Kusichi. Sa public transport. Paano kami nagpapadala ng pera? Truewise din guys. Mag-download kayo ng app. Ganito. Tapos pwede rin kayo mag-request ng card. Ito kasing card na ito international. Kahit saan ka pwede kang mag-withdraw. Convert. Automatic magko-convert na siya. Yun, pang nakaipon-ipon ako dito.
May loan lang kasi ako ng bahay, kaya tatapusin ko lang yung loan ng bahay sa Pinas. Tapos, doon na rin ako sa Pinas. Isa pa lang anak ko, iniwan ko siya 4 years old. Yung guys, kung mag-apply kayo, ang agency namin dito ay Manubia Stubensko sa Kosici. Sa totoo, sa Facebook ko lang yung nakita nung nagbrowse ako sa Hungary. Kasi sa Hungary, boring na boring ako eh. Sa isang buwan walang pasok. Kainaman. Pero may bayad yun. Isang buong sweldo mo, pero may mga bawas-bawas na yun. Tapos yun ay kakaltasin sa leave mo lahat. Or may magkakautang ka pa. Magta-time bank ka na magta-time bank. Ganun yung company namin. Yung magsalita dun. Yung madami nagtatalunan doon sa company na yun. Kasi ang pangit eh. Toxic pa yung management. Ewan ko ba nung mga yun? Walang quality. Tapos dito guys, per hour kami dito eh, 6.38 per hour kami. Tapos sa mo, halimbawa sumahod ka ng 1 euro, 1,100 euro or 1,200 or 1,000. Linis na yun. Tapos may pa kayo, may allowance pa kayo na papasok dito sa ganitong card. Parang SIM card sa Hungary. Ayan. Nung isang buwan, nakaraan, ang natanggap ko ay nasa 120, isang buwan cut po, 120 euro. Okay na. Allowance ko na yun 1 month. Nadagdag na lang ako ng 30 kung kukulangin. Kasi ang target ko lang na allowance dito 1 month ay 150 euro. Kailangan mag-ipon, kailangan wag magastos. Magastos ako. Kayo guys, kung nagbabala kayong minsan laging may hiring yung agency. Pero pagdating naman dito, parang dinirect na kayo sa company. Yun, mahirap maging OFW. Lalo na kung iiwanan mo ang pamilya mo sa Pinas. Ako nun, halos wala nang umalis. Baon na baon ako sa utang. Credit, utang. Sawa ng Diyos sa makaraos din ang bayad. Ito na lang bahay ang problemahin ko. Bahay ko na loan sa Pag-ibig. Ang pasok lang namin dito ay 2. Bali 2 days pasok, isang araw na panggabi, isang araw, isang gabi. 12 hours yun. Tapos 2 rest day. Ganun lang ng ganun. Di ba ang sarap? Halos 2 araw lang papasok, tapos pahinga ka na uli ng 2 araw. Kaysa dun sa ibang 3 shift, 1 week silang papasok. Ay 5 days, tapos pahinga na Sabado, Linggo. Pwede wag guys humahataw sa OT na sa 3 shift. Kahit Sabado, Linggo nag-OT mga yun, walang pahinga. Tapos minsan sa normal pasok nila, pinag-OT pa rin sila, nagiging 6 to 6. Kulang sa tao talaga. Guys, sa mga nagbabalak mag-apply, minsan laging hiring yung agency namin, Pinoy in Slovakia. Ang admin doon ay, pangalan niya talaga yun, ang admin doon ay si Ma'am yung coordinator ng agency namin. Search nyo yun. Nagpo-post siya doon ng hiring. Doon ko nakita yung hiring bago pumunta dito sa Slovakia. Guys, like and share na lang po, pa-subscribe po sa aking channel.
Wala na akong magawa, mag-aasikaso na ako. Pero ang oras dito ay paras lang sa Hungary. Tapos sa Pinas, advance ng 6 hours, minsan 7 hours ang Pilipinas. Mahirap maging OFW, kaya pag-isipan nyo bago kayo pumunta o sumabak sa ganitong buhay. Thank you guys, maraming salamat.